pang-apat na vlog na ito. So, ang ituturo ko po dito sa tanang mga entrepreneur at sa tanang negosyante, mga baguhan pa lang nga negosyante, pakinggan nyo ito, no? Para ito ay mga pinagdaanan ko, no? Ito mismo ang pinagdaanan ko. Kaya isi-share ko sa inyo kung anong nangyari sa araw ng aking pagninegosyo para pwede nyo itong i-apply, no? So, alam po naman natin na mag-uumpisa tayo ng business, ah 1 month, okay pa yan. 2 months, okay pa yan. 3 months, no? Hanggang abot siya ng 1 taon. So, dahil sa 1 taon, mag-uumpisa ka ng negosyo, parang lahat po ay tapal pa yan. Siyempre, naghahanap po tayo ng mga kliyente pa. So, 2 taon, hindi pa rin okay ang negosyo mo kasi naghahakot pa rin tayo ng mga kliyente. Pag dating ng 3 taon, kailangan makarating kayo ng 3 taon para makasurvive ang negosyo nyo. Bakit sinasabi ko yan? Dahil pagdating ng 3 taon, alam na alam ko mga naka-experience dito ay nawala na po kayo ng kapital. Di ba po? Naubos na po yung kapital nyo. Di ba po? Gusto lang sumuko kasi baka hindi na ka makasurvive. Di ba po? Pero ito lang ituturo ko sa inyo. Pagdating ng 3 taon, mayroon po yung tinatawag na nahubsan ka na ng kapital. Dito na papasok ang pwede na po ang makilala ka na mag-apply ng loan. Bakit? Bakit sinasabi kong 3 taon na? Kasi natanggap ng mga bangko ay 3 taon na ikaw ay nakasurvive nito. Yung business permit. Diba? So, doon na papasok. So, para makadagdag ka ng capital. Expansion, kumbaga. Tulad sa akin kailangan ko ng mga pambili ng tela. Ayan. Kasi manufacturer ako ng mga damit. So, mayroon po kong sariling brand name. So, nag-branded tayo ng pangalan natin. So, kailangan to ng dagdag kapital talaga. Di ba po? So, doon na. So, ang pag 3 years ka na po sa pagbinegosyo, doon na papasok yung business loan. Marami pong magpapautang sa'yo pag lagpas ka na 3 years o 3 years. Pupunta ka sa mga bangko. Bihira na po sa maraming pautang ngayon, bihira na po ang maghihindi sa'yo. Ito ay risky talaga para ipatuloy mo ang company mo. Kasi kung di ka papasok sa risky, ay mag-stop ka. Di ba po? Yung mga mahina dyan, huwag kayong i-stop. Susugal kayo para mag-success yung company nyo, yung negosyo nyo. Kasi mahirap yung pagkatapos ng trial sa iyong negosyo, ay titigil ka, hindi mo ba alam sa dulo. Doon yun yung malaki pong mga kliyente, bibili sa'yo milyon na, doon ka na mag-start. No? Doon mo na, kung huminto ka, wala yung milyon na kliyente. Kung huminto ka ng ganon, tapos, yung pala, yung paghinto mo, yun pa yung dulong kahirap-hirap, doon pa yun sa unahan, yung mga kliyente bibili sa'yo ng milyon. No? Yeah, so, lugi kung hihinto ka. Dahil hindi ka na kasi, nadala ka na sa trials, nadala ka na sa problema sa company mo, sa negosyo mo, huminto ka na, hindi mo nakayanan mo problema, talo ka doon. Kasi may process po ang pag-success. Matuto kang mag-intay sa process na yan. Kung kailan ang next door mo, mga mag-success. Hindi yun na madalian. Yes!
No? Ilang beses ko sinasabi sa'yo, si Alibaba nga, 15 years bago nag-success. Di ba? Ilang mga, McDo, ilang taon yan. Jollibee, ilang taon yan. No? Kung mabasa nyo ang kwento ng mga entrepreneur, mga negosyanteng naging successful, ilang taon bago sila nag-success. Dumaan sila ng maraming failure. Pero hindi sila huminto. No? Ganun lang yun ang sikreto talaga sa isang entrepreneur. Hindi ka hihinto sa laban na yan. Dahil sa dulo, andun yung milyon nag-aantay sa'yo. Okay?